programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Marunong ba kayong magyoyo? Itong mga ipakikilala namin sa inyo, champion sa iba't ibang laro o tricks na nagagawa sa kanilang yoyo. Taas-baba, paikot-ikot. Let's go, yoyo! Taas, baba. Ganyan ang yoyo. At kung bihasa ka na sa paglalaro nito, pwede mo pang ihagis at paikot-ikutin. Sa ngayon ay kilala ang yoyo bilang laruan. Pero ayon sa mga matatandang kwento, ang unang yoyo daw ay ginagamit sa pangangaso. May mga nagsasabi na ang yoyo ay isang weapon ng mga taga-Pilipinas, ng mga taga-Mindanao nung sinaunang bayan bago dumating ang mga Espanyol. No? Subalit, meron tayong nakikitang problema dyan. Wala pa tayong nakikitang artifact ng yoyo, no? Nung sinaunang panahon. Sa kasaysayan ay walang tiyak na tala kung kailan o saan nagsimula ang ideya ng yoyo. Pero sa plato na ito na nahukay sa bansang Greece at tinatayang gawa noong 500 taon bago pa isilang si Kristo, makikita ang larawan ng isang bata na naglalaro ng yoyo. Gayunpaman, tiyak na ang Ilocanong si Pedro Flores naman ang nagtayo ng kauna-unahang paggawaan ng yoyo noong 1923. Ang Flores Yoyo Company. Si Pedro daw ang nagbigay ng pangalang yoyo, nang ibig sabihin sa salitang Ilocano ay balik. Kinalaunan, binili ng Amerikanong si Donald Duncan ang kumpanya. At hanggang ngayon, ito ang isa sa pinakasikat na gumagawa ng yoyo sa buong mundo. Nagkaroon ng dimaan. So, humina ang benta ng Duncan yoyos. But they had the resurgence in the 1960s. And nakakatuwa lang isipin na itong maliit na laruan na ito na kinagigiliwan ng mga tao sa buong mundo, ang kilala talaga na nagbigay nito sa mundo ay isang Pilipino. Kumpleto naman sa mga lumabas na yoyo mula nung dekada 50, si Hiro Koba. Mula sa gawa sa kahoy na modelo pa noong 1950s, mga soft drink yoyo na sumikat noong dekada 70 at 80, hanggang sa mga yoyong gawa sa bakal. Ang pinakamahal sa kanyang koleksyon ay nagkakahalaga daw ng halos 10,000 piso ang isa. Limited lang siya. Ginawa ng company na to ng mga 200 pieces lang. Taong 2003 nang seryosohin ni Hiro ang paglalaro ng yoyo. Mula sa mga basic tricks, gaya ng gravity pull o yung simpleng taas at babang pagpapagalaw sa yoyo. Natutunan din niya ang long sleeper, creeper, at rock the baby. Since bata talaga, tinuturuan na ako ni Papa. Nadala ko na lang din siya sa paglaki ko. Dahilan para sumali sa mga kompetisyon sa tagisan ng galing sa yoyo. Mula 2003, taon-taon nang humahakot at nag-uuwi ng medalya at pagkilala si Hiro. At sa nakaraang Asia-Pacific Yo-Yo Competition na ginanap sa Singapore, tanging si Hiro lamang ang Pilipinong nakapasok sa finals. Asian competition siya. Doon talaga, bigat talaga ng competition eh. 200 plus kayo lalaban. Tapos magagaling din talaga lahat. So, blessed din ako na nakapasok ako sa finals. Tumatak si Hiro sa kanyang mga nakabibilib na tricks tulad ng electric fan combo, na tila bentilador sa bilis ang ikot ng yoyo, ang boiny-boiny kung saan mabilis namang nagpapabalik-balik ang yoyo sa tali, at ang butterfly grinds na tila isang lumilipad na paro-paro. Sa ngayon, kabilang si Hiro sa flip spin, isang samahan ng pinakamagaling na yo-yo masters bansa.
Kasama niya rito si Christine, isa sa pinakamatinik na babaeng yo-yo master na kilala sa kanyang Sakura Freestyle. Sikat din ang zipper exhibition ng kasamahang si Kyle. Bibilib ka sa double loop ni MJ. At ang exhibition ni Benedict na off-string kung saan hindi nakatali sa lubid ang yo-yo. Sa ngayon ay abala si Hiro sa paghahanda at pag-iensayo para sa nalalapit na kompetisyon sa Japan, kung saan makakatapat niya ang mga pinakamakitinik sa larangan ng yo-yo. Nais daw niyang ibalik ang pagkilala sa mga Pilipino sa larong tayo rin ang nagpakilala sa buong mundo. Halika makinig sa mga kwentong nakakakilig, mga aral sa buhay na hindi nakakainip. Kwento ng iba't ibang tao, bagay o hayop.